Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Good morning ato tanan, mga kisunan. Anyways. Sa itong mga online kawanan, God bless you. Welcome sa itong fellowship. Perfect morning once again. Tinani mo tapat na lipag ko kay naka. Maura ginanaw nga last Sunday. Usaba na, wa. Mawalang tawa na, pero giusap na sa Ginoo. Amen. Amen. So, last Sunday, we had a preacher talking about the goodness of God. But as I have said the other Sunday nga, we will continue sa isa na handong. So, there are so many calls, no, in God. The Bible is been calling us the Kankigma call. And one of the highlights sa to ang mensahe is there is an upward call. So na ay elevation sa imuhang tawag. But the thing is, we have pondered nga dili di ay siya makadungog sa tawag kay wala siya na-elevate. So mga tao nga nakadungog sa tawag, naapoy chance nga di mo obey. Amen. And ang worst is, what do sila kabaw sa ilang tawag? Remember nga kung matawag si Lord, makabasa ka, and makabasa ko, makabasa ko siya. So, meaning to say, kitang tulog, itawag. Di ba? So, kitang tanang gitawag, ito sa Diyos. Pero kitang tanang ba nakadungog sa tawag? Lahi man nang gitawag ka niya o kakadungog. Kaya naman po yung mga ubang tao nga gapabungol-bungol. Kunang... Kaya na yung mga taong gusto mo tabok sa karsada. Pip, 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 pip. Hindi mo pa na-plane. Kaya mo, paano isbugin sa tunga? Amen? Kaya na yung tawagon ka pahilom mo. Huwag man ka mahilom. Class, silent. Zamir, silent. Yung silent. Hinto! Wag mo hinto. Tigil! Huwag kang kikilos. Kilos ka po. So, naay mga practices na ito kada adlaw nga medyo challenging yun ang maong pagpaminaw. So, karong adlaw kaya kung ipadigo, magsalagi ko ng manual na. Anyways, bear in mind kay dagan ang tawag sa Diyos sa itong kinabuhi. Call to repentance, call to worship, call to serve. But, before all those things, gitawag kang musangpit sa Diyos. But before all those things, before ka makatawag, nagkatawag. Like, Zamir, before ka mayroong, unsa man, na ay nagtawag, right? So, kani nga ang verse last Sunday nga, I press toward the goal, atong gikunaning goal. Amen? Amen? Now, dagan mga kaisunan o mga wala pa kay masayod kung unsa ning price. Kaning price is mao man ang atong eternal life. And all these things. Yes, it's one of those. But, dili man siya ang price nga giskutan sa imong kaluwasan. It's about the price of this upward call. Wherein nakita na itong ang price, wa kahibaw. It was hidden. Amen. Only when mo produce ang price, only when the Jews mo gawas, only when ang mo gawas, kung na kay movement. Amen. Di ka kahibaw kung unsa ka bugnawon ng aircon or whatever, kung di nyo na i-plug. But you have in mind nga na aircon. Kung kanang ko, this verse is very powerful nga you could only have the price. You could naalang kay makuha at maimo kung naa kay himuon. Amen. It was reserved for you.
by our dear Lord Jesus Christ. Hallelujah. And mag-pray ta before we continue. Father God in heaven, we come to you this morning. We are united with one heart, mind, soul, body, and spirit to come at your throne of grace. Grant us, Lord, your mercy once more. Hear our cry to hear you, to listen to you, and to have our full attention to your word. We ask you, Holy Spirit, to lead us into the knowledge of Jesus Christ, our Lord and Savior. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kusog nga amen, Megson. Amen. So, natay upward calling, no, nga ato ang tanaw nga na upward nga call. So, ang call nga pasaka. So, wala siya ang moving forward, upward, pasaka, nga tawag. So, wala kang gitawag nga paubos. Amen. 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 Wala Kristohanon nga paubos. Nga gaubos ang iyang ranggo sa tawag sa Dios. So, di ka kadungog sa tawag sa Ginoo, tingog sa Ginoo kung layo ka and nagkalayo ka. So the thing is, the idea is you have to come to God. Amen. To be like God. Amen. So dili mo nga makakuha ka something. No, it's the reflection of God Himself nga ma-glorifyan ka as you draw near to God. Amen. The only way nga makadraw ka ni God is when you are pure. Wala kay spot, wala kay buling. Di ka hipokrito. Wala kay mansa. Amen. Now the Bible says nga, ang mansa di ay, nagsugod siya sa mga storya-storya. So, delikado kayo na mag-storya. So, karon atong tunan siya, the upward call. And this is a very important word, kaninga word, call. If you try to look at in the dictionary, ang call, kinadaghan ng meaning into various uses. Call to meeting, meaning, naitawag sa pag-meeting. Amen. Call to order, dapat na order. Pag mutok-tok na ang judge, kaya ba mo unsay meaning na? Order, order, order. That's a call of order. Na mensahe ng guduk-duk. Wala duk ka para why mensahe. Pag mingon siya meeting adjourn, book, kuman. Ikaw, life sentence ka, talk, kuman. Bana mo kayo, order, order. Naghag-meaning siyang pagduk-duk, but that's a call. Tawag na. Amen. And one of the, I can't get meaning anything so, but let me have it. One of this, to speak in a loud, distinct voice so as to be heard at a distance. So, kumukol ka, ang call is, kung layo, di man ka maka-call kung kailangan ka mo, hey! Di ba? Example sa, mo call ka o bus, musinggit, teka, layo pa man na kayo, di ka ba makadika, madungan, so, Amen. anak ka resikol, pag doon resikol, pasakya ko, o yaw-yaw na ka. Libiyana ka, di ba? Bisa naka-experience na. Amen. So you have to speak in a loud, distinct voice so as to be heard at a distance. Mugana ang call, tawag, kay layo. There's a gap na ay distansya. Pamina mo. The Bible says, call upon the name of the Lord and you will be saved. Amen. Are you saying that the Lord is afar? Layo si Lord, kaya mo call mo ka according to this definition? Layo ba si Lord? According to this definition na kailangan ka mo call. So kailangan ka with a distinct voice, loud! So saan patawag mo si Jesus? Sample. Kani ko, ano tawag niya Jesus? Si lahi ang loud nga distinct. Di ka basta
basta-basta mo tawag. Kay naman siya distinction. So meaning, it has to be specific. Nga kung mutawag ka sa Ginoo, lahi siya sa tinawagan mo sa uban. Kay naman siya distinction. Amen. Do not use the name of the Lord thy God in vain. Amen. So kung mutawag ka sa Ginoo, mugamit ka sa ngalan sa itong buhay nga Diyos, na ay distinction. Amen. Mawabitang lahi ng address mo sa ma'am, sa imong boss, kaya na ka distinction. Lahi ang tinawagan mo sa imong pare, lahi sa imong tinawagan sa imong boss, lahi po sa mga ordinaryo lang ang mga tao. Ako kasagaran, pag na magbabag sa motor, yan ay laki niya, pre. Migo. Diba? Migo, pre, bye. Bye. Oh. Or, bro, boss. Gamay boss. Oh, ano? Sir. Ganun nga naman tinawagan. Buwama ko kailan niya? Hello? Amen. So, one of those is distinction with a loud voice kay layo siya. Hindi lang ka magbasta-basta tawag, but that's a call. One of the meaning also is to make a request or demand. So, ang call na ang tawag is na demand. Pero nilahi sa sabaw kay ang call, pagtawag na demand. Amen. Tabang! You are calling but you need help. Wala lang kaningunog. Isa may mga diri, Phil! Ang Phil, mura masud diri nga verse. Kani siya. Pero kani nga verse, di ka kaingunog, Phil lang. Has to be, Phil, tabangi ko! Again, that's a call. A call, nga nag-call for help. Amen. Nagtawag ka, tabang. Gikan ni Phil. That's again a call. Amen. One of the meaning of calls is to speak to or attempt to reach someone by means of a call. So yun siya, mo speak do ka, mo sulti ka, or mo attempt ka o kapot or konekta sa usa ka tao or whoever, kinsa na nga tao, pinagi sa pagtawag. So, ang meaning sa call is, natural lang nga, mukunik ka niya. Amen. So, imo ni hanayon ni tulo, kani may pinaka una ni mong himuon. Wala lang. And then, musod ang na-purpose. Ganun tawag mo kunin mo? Di ba? Kikuan mong good. Ganun nanawag mo ka na ko. Kami sa mga basta ng iskola ng doktor, hindi kinakatubag. Mag-expect ka. Mutawag ni mo na ikataw-taon or padong na mahuman mo duty, mutawag yun siya kay ang tawag nila minsan, nganong nanawag ka unsay problema. Why lain ang communication basta mutawag ka sa doktor na agin na problema. Mo nang kami di gyud mo communicate niya, di mo mutawag kay naman. Ang among call means problem. Every time mo call me, every time nga mo refer me, every time nga there's an address nga na ay problema. Imagine, mo na mong lingwahe sa mong doktor, nurses, doktor. Basta mo tawag mig doktor, kabuyon doktor. Nga naman, naon sa na pasyente. Unya kundi siya katubag sa tawag. Pag makibaw na siya, magkarakaragin na siya. Labi na kung text ka na mo nga pagtawag na mo miss call usado ha wa gyapon yanay mo among message dyan. Dok, nag-arrest si patient, meaning nag-arrest ningunda na ang iyang heart beat uwa na po siya maginawa. So kung munda ang heart muna ginay mo ginawa automatic kay pwede man ka nga na kay heartbeat kunya wa kay ginawa. Pero kung munda ang heartbeat wa jud kay ginawa mo na principle ko ninyo. So, pag mag-cardiac arrest, meaning po na ngawa po nagaginawa. So, di may maghuwat o mo reply siya o di.
Kaya wala may kibaw o nadawat niya mong mensahe o wa. So meaning, gitawag lang na mo siya. Wa may pakialam kung mo response siya o di. Ni, parang tapo may kaya. Thank you. Thank you. So na ay attempt nga mo reach. So this is what it is. Ano? Bakit pakialam mo response siya o di? Very important ang pag-call. Amen. Now, sumasong ingon, dagdahan kayong call sa Bible. A call to repentance, that's one of the best calling. Itawag ta para mangayo pa sa iyo. Amen. Ang gitawag ta nga mutuo sa Dios. Believe in the Lord Jesus Christ. Gitawag ka nga mutuo sa Dios. But before aning tanan, na ay na-miss nato nga dugay na kay nato nga dapat i-develop pero wa pa gyud na master. I-develop pero wa kabaw nga ang i-develop. So ang nga develop pero wa ka kabaw nga i-develop di ay. Kaya nga naman, nagsige maghimo ni. Ako man ang kanunay ginahimo pero ang problema wa ka kabaw nga angay na siya masteron. Amen. Ang anak ang gi-master na ay sorry. Pag di ka may sorry, way undang latos. So kinakabaw man siya nga latoson siya. Pag yung sorry, tuod niya siya yun. Ano mo gakos ng sorry? So from time to time na siya sorry, love. Wala yung guhay, love, sorry nga na. That's our language nga, magigpis ka. Amen. That's the call. Okay? And so, the Bible is teaching us nga maminaw kita to hear. Amen. The Bible has been calling us to hear. Okay, nga naman, pastor nga, kana may una, pwede call to repentance sa tanayon. O man ay gusto ni Lord. Oh, man ay gusto ni Lord. But way back in the creation of the Lord, wala pa'y repentance. It was a necessary thing for you to listen, to hear. Nasipyat si Adan o paminaw o naminaw siya gilain. Wala pa ang repentance. Wala pa ang whatsoever imong gi-worship. Wala kiba kung say worship. You read in the book of Genesis. Wala. That's not the way of worship. But there is worship. You can never find singing in the Garden of Eden, but there was worship. Amen. Worship is connected with the word of the Lord. Amen. Kung sige pangita sa Ginoo, a true worshiper that must worship Him in spirit and in truth. So ang songs is connected into spiritual songs, spiritual hymns, right? Amen. So, ang number one, balag mo sa, di ba na number one, pastor? Ang ita mo, number one line. But for me, when na-I call ang Ginoo, ang first nga tawag sa itong kinabuhi, gitawag ka nga maminaw ka. Amen. Mo na naghan nga backslide sa inyong mga kinabuhi, somewhere sa inyong part, sa una, praise God kay sa dihang naminaw ka, nakarecover ka. Katungo ka naminaw, bisag unsay ni sud sa imong utok. Wa kay choice, naagya ko kay paminaw. Lahi lang. So, the Bible has been teaching us paminaw. Amen. Muni nawa. Pwede ka makadungog, pero di ka maminaw. Pwede ka makadungog, pero way silbi, way bilig. Ano man, wa ka kay ba nga nga i-develop. Na yung mga tao nga may kay maminaw. Okay, tell me, what is the good thing nga may ka maminaw? Sabi, try to guess. Lamian na tayo, reward mo ka ng something nga, ang magkaduwat, murag, paminaw mo, everything that you respond, the Lord has preserved something. Amen. Bukod si Lord bawahi? Look at this. Ningan si Lord, nga
na siya'y pulong nga kailangan nimo nga paminaw. And you don't know kung saan na mapamulunga. So, kita, ang atong number 1 role is maminaw ka. Amen. Amen. Mo ni nawa niya dan. Wa siya kapaminaw sa Ginoo sa dihang nisulti na ang temptasyon. Dili si iba. It's a temptation. It's just that, masaman, the temptation was in the form of a woman. That chamber was the woman. But again, that is still a temptation. We're not blaming Eve. Kaya naman, when the blame went to Eve, gi-blame man niya ang yawa. So, you cannot blame the woman. Amen, boys? Amen. Girls? Amen. Oh. Don't blame the men. Amen. Okay, originally, you don't blame the men. Amen. Originally, wala ninyo gi-blame ang mga man. Amen. Gi-blame ninyo ang yawa. So, mas Amen. wise mo kaysa sa bana. Amen. Kaya ba mo kisa nga i-blame? Amen. Kamu na mo sa glory ng simbahan, bantay mo, pastor. Kailangan mo seminaron mo ng mga women. Ang original na reaction sa babae na discern niya, di ako saan. Kaninyawa. Amen. And so the Lord said, okay, babae, nay matao ni mo, pako ni mo. So wala sa lalaki. Mas babae. Ang solusyon sa kaluwasan nasa babae. Ang mga babae, kung sa yawa, siya na mong gubot sa lalaki. Dapat katabang ang mga babae sa lalaki. So, may problema sa lalaki babae karon wa sila kasabot silang position in Christ. Position why they were created. Naitawag! Amen. Naminaw ang lalaki sa babae. Kinsa mo na nisulti? Ang babae o ang Diyos? Di ba mo mapahaya yawa? Musulti ba mo mo? So, pagbantay-bantay mo, kung kinsay gasulti sa inyo ha, kaya wa mo kabaw kinsay background, anak. Amen. Mapandol mo, maluya mo, wala mo. Masipyat ka sa pagpaminaw. Tugan ang kanako, lain ang imuha paminaw. Now, let's see the next slide. In Proverbs 18:13, ingon siya, he who answers a matter before he hears it, it is fully unshame to him. Bisayaw na to. Kinsa tong tao nga mutubag, wa pa gani siya naminaw, bumbuang siya, makauulaw ni siya nga tao. Amen. Amen. Ha? Ang taong mutubag, wa pa gani naminaw. Pangutanan ng mga nagwalay kung nahuman ang storya. Wa pa na mahuman. So ay sa pagtubag-tubag diha. Amen. Kanay mong disciple ni mo, sige pangutana. Ang pangutana is, nahuman na yung disciple, wa pa. Kung wala pa, then, he who answers a matter before he hears it is a folly. Kung mutubag ka, wa pa gani ka kadungog. Ang tubag is what? It's a form of a response of a miscommunicated situation sa imong kinabuhi. Lima ka, mutubag ka, meaning naakay prinsipyo, baruganan, imong i-justify ang imuhang gihimo, imuhang stand, imong nasabtan imo. Wa pa ka kadungog sa tanan. Kailangan kang maminaw. So, kay principle man pangutanon ka, nga nung gitudluan maka sa pulong sa Diyos, that's the matter. That's why the church has been preaching. Unang gawali pirmi ang simbahan. Ang mga magwawali, ang mga disciple, ang mga alagad sa Diyos, nagwali pirmi. Amen. Kay naay matter. Amen. Morning ang matter. Nga imo ha paminawon. Akong pangutana is, nga naman,
ginasulti man ni pirmi para makadungog ang mga tao. Ug ang mga nakadungog, nganong musulti man po sila? You see? Problem kayo even ang pagpaminaw. Amen. Kaya ang bata nga bisag higugma kay nimo, bisag kada adlaw ni mo I tell you, every day may ga-lecture ni akong anak. Why undang? Yes. Amen. Tanawan ako sa kakahi. Zamir. Oh, see? Wow. Paminaw. So, kailangan niya makatunan ang pagpaminaw. Amen? Amen? Tuman doon si Kaya. Hapit na ako na sa pakngan. Mapapakang rin siya. Dili siya mahadlo ka na. So nakita na ako ang muso ko, basta kay isulti ko niya, basta kay magkatawa ko, magkatawa na siya. Basta kay bawa, di ka na siya ako. No. Kawa siya kay bawa sa usay matter na akong gisgutan siya ha. May problema siya pagkaminaw. Apit na siya naman ipaknan. Quiet. You know, spunk? Quiet. I spunk you. Kasabot sa itong mamatay. Amen. Kamu, kung di mo kasabot o say matter nga inyong dunggan, angan yung sabton, lahi inyong mga sabot. Remember, inyong intahon ng kabuang o kauulaw na sa inyong. Importante kayo nga kamakota maminaw. Hallelujah. Ina nang tapat. Ina nang tapat. Nalipay kog dako. Kay kamao ka maminaw. You see, kasagaran lalis, kay di maminaw. Muda ko lalis, kay di maminaw. Magsinig surya ko sa. Wala may naman paminaw. Kung kay nam, kay dunggan abre. Okay, choice. Makadungog juga, o maglagot po ka. So gusto mo ikaw paminawon. Di ba ka paminawon, kaya sige po seksurya. Di ba niyo yung versikulo ha? Sa NIV, to answer before listening, that is fully unsure. Di ka pwede mo tubag, mo respond. Ang word nga answer is a respond. Dili ita na question, mga kaigs-unan. Basta na, utubag dyan ko kayo, that's a question. I will correct you. Kaning nga sentence is not a question, is a respond. To answer meaning to respond. Di ka pwede mo respond kung waka ka, you know, at tikra ka mo tubag, tik ka mo respond. Tanong ng mga bata, at tik ka mo respond. Ayaw! Agad kita yung dagan. Purok! Kita-kita na lagi. Puyo! Sige ka, horong. Pero sige ka, gukod. Kaya sige, pasinagan. Ya, kabuyog ka ng mga sakinan, kabuyog ka ng mga iro, o sa mga diha. Kaya, di ba na mo balakpan? Pero, di na mga bata, dato na mga. Dapat di ka murag bata. Ha? Antay mo mura mo bata ha? Na ay mga abilidad nga kung kamao ka maminaw. Even the fools, even ang mga itawag sa the fools. Kaya kung hilom sila, mura sila o wise. Kunya kay di man ta murag wise. So kung kaya di man ta murag wise, so sa'yo dapat itong karakter. Ha? Dili ta murag na minaw. Kay kanang murag na minaw, at kato man ang buong-buang.
Kaya magmukha siyang naminaw. So the Bible says nga kung kamao ka maminaw, wise ka na tao. So most likely, ang imong pagtubag, hanay siya base sa iyang gisulti. Now, nganong nagtawag maging ang pulong sa Ginoo nga maminaw ka pastor? So, ano itong ananay karon? O nganong maminaw man, kisa may matag na kuha niya o tubag. Nga, mo yun na bata, di ko ganaminaw ni mo. Kanang putong na kayo, lagot na kayo. Hilong! Shut up! Sorry! Quiet! Kani? Quiet! Among iro, quiet! Quiet sila ko. Hilong! Yung nang minaw ni mo. Ha, banang kayo. Si, mga tao, kasagaran, di ganahan o yaw-yawan. Kitsikit kayo pa minaw. Putak. Naay po Israel speaking tongues na lahat na version. Nga sila na nakasabot, pero mga naminaw, sabot to. Buhay dyan, balik. May mga silingan sa unang kung mag-away. Buhay pakilang kung makadungog, tulo-upat kabalay, gikan sila ha. Yeah. Ano ko kabaw kung naulian ba sila hang pag singgit-singgit. Kaya sa kong tunada nga papanabot. Lisod kayo, diulan, lisod, burag mukhaong tao. Sa kalagod ka na. So, yan, maminaw ka. Kung di ka ganan maminaw. So, na question nga, so, naday juday ang ngay paminawon kay mamili raman day po ka. Kaya may mga, ano maminaw mo ko? So, meaning, na kay ang ngay paminawon. Di ba kami nga, ikaw ganan minaw ni mo. Tingnan makay ganan paminawon. Ang question is gani, kung saan po ni mo ganan paminawon? Pwede makaganan ka. Nakalimot mo. Ang pulong sa Diyos, Espiritu. Kanya ang maminaw unod. Gato kang magkasinabot na duha. Ha? Mo na problema na to. Kaya kita unod. So kung unod nun ka, ay pagdahom, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Di juga ka sabot. Di juga komportable. Ay katinga, unod ng gadani mo. Ano man? Ng Biblia, ang unod o ang Espiritu, di gina sila magkasinabo. Grabe ka challenge sa itong kinabuhi. Kay, nataning unod ha. Anya na po din ang balaang Espiritu gapuyo. Ana ka sa part kung kinsa imuhang alagaron. Mo na maminaw jud ka kanya naman. Pati imong unod nagsigi nagsulti nimo kada adlaw. Unya kung gamay ra ka gipaminaw diri dapita sa balaang espiritu sa pamahimong yambo ka. Sige ka kamo mo. Mo nang mangutana ko nimo, kung gano maminaw man ka? Ngano maminaw man ka og pulong sa Dios nga unod dun man ka? Usa pagka sabot nimo. Di juga ganahan. So, gusto mo ganahan ako? Kumaho. Oh, wala may angay ni mong paminawon kung wala gasulti. So, ato na matigdan, ato niagi nga, you see, ang pulong sa Diyos nga gikan sa magwawali, di mo singkin sa imuna, sa imuha, dili mo madawat, di ka kasabot, di ka appreciate, wala ito sa ginawin kinuman. Unang-una, di ka ganahan sa gawali. Mo na problema sa mga tao. Dawato nila ang pulong, pero di dawato nila ang tao. Yung Biblia, kasi nga sa Ginoo, usay gusto sa Ginoo, usay plano sa Ginoo, usay kabuton sa Ginoo. Kung dawato nimo ang pulong, usa man? Pulong ra? Ang pagdawat sa pulong, wala na siya sa pulong ra, naana sa gasulti. Dawato nimo ang gasulti, dawato nimo ihang pulong. Mao ning tabo ni Jesus. Nga naman, madadarang nila ang papanulong ni Jesus, pero di nila madawat si Jesus.
Kung tabo sa mga yang mga alagad, mga disipulo, maupo ni tabo. Hantod karon. Kanahan sila mga magwawali, nindot. Pero neighbor nila madawat ang magwawali. Labi na maigo sila kadawali. Labi na mabadlong sila. Ay, nakunis ka Sir Jordan, sige, pwede pangasaba, pwede ito. Mura na ba sulog ko ano? Mura nga nang katunada. Bantay-bantay mo. Yawa na isulti nyo na. Kaya nga nung maminaw man ta, kaya na nagasulti. So, pangutanis nga ni, kinsam na nagsulti. Naangay ba sa paminawon? Sa sinugdan pa lang ang Diyos, nagsulti na siyang daan. Let there be. Wa pa ka na tao. Saksi si Moses. Sadyang nakita niya ang Diyos na gimo ang tanan. Sulat niya mga balakon sa Biblia. Ngayon saksi si Moses. Kamu, pinsa may kanunay yung ipaminaw, yung kugulingon. Or, inanim tapat. Di na na kanon. Oh, karon pala sugod, okay ra. Ingon si Jesus sa Luke 11:28, but he said, okay, naka namin na kina-intro, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Loud amen. Amen. Masih mo kadungog, bungol mo. Balik. More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Amen. Ang nag-una ng versikulo, more than that. So meaning, naanay bulahan asa nag-una pa lang ang versikulo. Amen. Bulahan. Naanay dagang bulahan dito. Isa pa itong mga bulahan dito. Pero ngayon si Sos, napagi mas bulahan na. Kaya yung gidefine ninyo mga bulahan, napay mas bulahan anak. Amen. Si Jesus mismo ningon, napay mas bulahan anak. Katong mga naminaw. Wala ningon o katong mga sunod. Wala ningon katong mga nagwali. Paminaw mo. Amen. Ang giuna sa Ginoo ang pagpaminaw. So meaning, nakadiha na ako dire. Meaning, di kasi istorya. Lingkod ka, minaw ka. Sulti si Sir. Kami siya bersikulo. Amo ng leader sa church. Minaw ka. Amen. Sulti si ministry leader. Mo ang ministry sa women's men's. Minaw ko. Amen. Pastoro, walis pastoro. Di sa tamo simbaron kay kuwan. Unsa ka? Ang pagsimba mahimong sa gasa. Amen. Amen. Pero mawali ko narani ang palpit. Amen. Salamat mo na recorder diha. Amen. Pero I bet isuki na kay tag-as wali pastor. Tapos kay puto. Amen. Challenge kit. Naglaban ka. Jesus name. Hinganli na tanan mo diha. Ingon si Jesus, napa di mas bulahan na? Di pa ka-obey. Wala na yung sinod. Bulahan ka nga ni obey. No. Di lagi ka ka-obey kung di ka kadungog. So, ikaw, aptik ka paminaw, kaya ang sunod na papaminaw, na ay barrier. Kani si Ann. Kaning barrier na si Ann. Daghan mga naminaw, nakapasar na to sa first stage. Pero pag obey, wala nila na obey. Yan naman, wala sila desisyon nga mo obey. Unta, na naman ko sila pagpaminaw. Munya kay mamili man daw si Kwate, mamili ang pagsubak.
Kasabot mo? Amen. Kasabot mo? Ingon sila, lisuda, tunlo ng imong gisulti, oy! Nanginan lang sa dugang pa. You see, nganan nang maminaw. Oh, tanaw ng walihan ni mo imuhang mga sultian mo mga pangdasit ni mo mga amigo, pamilya ni mo. La, sulti. Lamin na kay pagdasit ni mo, ay kabalaka, tabang ka sa Ginoo. Gana sila na. Pagpabautismo, umanta ng storya. Magbungol ta. Hantot sa kamatayon na to. Paminawan mo tanang storya. Labi kayo, ubanan ka na ko. Ubanta. Ubalik ko ba? Ubanta. Oo, ubalik ko na. Ubalik ko ba? Ano di ba? Uban pa na ako simba. Humanta ng storya. Why simba? Kay why uban? Di mo uban mo simbahan. Nga naman. Gusto kayo maminaw. Pero, sila pasultiya. Masuko sila, di ka uban. Huh? Make it as your principle. I give you my time, you give me your time. Baka lagi kaganahan ko. Hindi mo kaganahan ko in the first place. Wala sa gana-gana. Kaya unang-una, ikaw mismo, di mo kaganahan. Nga naman, ang uno, di mo ganahan. Kasi mo ganahan ka. Ako anak ko pastor, I can testify, di ko ganahan muwali. Di po ganahan barok kila. Di ko ganahan Panginoon. Di ko ganahan pastor. Di po ganahan membro. Di ko ganahan leader. Pero gano'n nabot ko din eh. Biyan ulit na ta. You see, wa ni sa gana-gana. Amen. Kaya makasabot ta. Nga di ni ato Amen. Wa ta na tao din para ato ang konsumoho ni ato Na tao ko din kay kabaw ko kung para kaginsa ni siya nga mu serbisyo, mu pasido mu alagad. Wa ko na tao din para akong konsumoho ni akong kaulingon. Wala. Nasaran ako, natao ko ni kay na ay ko'y katuyuan kaninang buhat na ako. Amen. Ano na to? Dami ka kagulingon, mangukoy. Mangukoy mo, tanaw mo to, butubo pa ka. Ingon si Lord, blessed ka nga naminaw. You see, di ka kabato pagtuo. Kung wala'y nagstorya, pasalamat ka, taas ko bali. Amen. Buhay ko dinig barog. Lulamig eh. Musmal siya. Panayon. Amen? Maminaw tagpuno sa Ginoo. Lami siya. Amen. Ingat si Lord. Ang Espiritu sa Diyos muuyon siya sa pulong sa Diyos. Amen. Magbantay-bantay ka kasi uyunan sa mga kinabuhi. Amen. Oo. Ayaw mo pagdahong nga makasunod mo aneh. Kaya word nga keep is a very deep word. Amen. One of the languages nga keep is to have to memorize it. Second thing is to meditate it. And the last definition ni mag-keep is you have to practice it. Amen. Usaon ni mo pag-abot ana. Mismo ka ni. Hear the word. Kung sa kuwan pa niyo sa nasa. Taho. Sinaw na lang gani. Mahanginan, mapalit bagyo. Imong ibuwan ang taho. Bugas sa ibuwan dong. Dili taho. Amen. Kasabot mo? Amen. Pero ang taho mo na gipatay sa buwan. So naari sakto kung kanus at tatangon ni mo ang taho. Kung dyan na mamatay siya. Amen. See? Di ka pwede
nga naay something inyo nga ma-produce ang bagong pagkatao ko naa pa kay taho. Meaning tipasi pa ka, di pa ka bugas. Di ka makaon, sapsap ka, sakit sa tutulan. Kailangan ito matangtang part of you because that is your projection. Ang tipasi, projection siya. Amen. Sa bugas. Amen. Mind you, kung mutubo na si bugas, matangtang si tipasi normally. So kauban ni mo si tipasi na ilubong. Kaya once mabuhi si bugas, mapilit si tipasi. Di pa ka mabunagin. Sabot. Ako na yung kuluho na yung soon. Kami na yung otay ko ligugan dito magandang na. Whatever you hear will stay into your subconscious mind. So, yung Biblia, kailangan ka makadungog sa pulong sa Diyos. Oh, so sa kauras, sa tinurala ng pagkastorya, kapila man juga nakadungog sa pulong sa Diyos sa kauras, gamay na. Kamu mga nagsikat Peter, bulahan mo. Kaya yung pilihan nga, pasti lang, lagi na pas pastor. Mukap juga si mong cellphone, mukap juga kay layo na pastor. Kamu mga nag-memorize, I bless you in the name of Jesus. Amen. Whatever you hear will stay into your subconscious mind. Bisan pag di ka ganahan. I'm telling you, bisan di pa kaganahan nga maminaw. Pagka nga nga nakadungog ka, may baka, pakaka. May bakit. Basta mga kanta ka ron. April Boy. Basta mga April Boy. Sa una, mga dekada. Di ko kaya tanggapin. Na mawawala ka na sa... Wama ka na minawa na. Di mo na muna katahon. Di po na muna apilong kay... Wama ka na kaya tanggapin. Di ba ikaw na sila... Di mo ikaw na bukin. Wama pa gini kayo uya. Buwag kaya na. Bukin na ka. Pagpuyo. Amen. Ato ka ni Jesus. Di kay bastidon. Ay nako. Si Jesus ano na yung bastidon. Kasi, bisag di ka ganan maminaw ng tataha. Gusto ang taman, galakaw ka pa daw iskina, tanang mga balay na di ko kaya tanggapin. Lakaw ka, di ko kaya tanggapin. So na, di ko kaya tanggapin. Galakaw ka, di ko kaya tanggapin. Saka na kagresikol, di ko kaya tanggapin. Di ka ganan mo kanta. Kay, sabot mo? Sige mag, sakay ka jeepney, layo kay traffic pa doon, di ko kaya tanggapin. Kung gagawin mo ito bilaran, di ko kaya tanggapin. 5 minutes mo na kantahan. No, man, 5 minutes. Pati bridge, na-memorize mo in 1 week. Wala ka ka-memorize, pero na-memorize mo. Sige mag, di ko kaya tanggapin. Pag sodo mo sa mall, di ko kaya tanggapin. Pag abot mo sa bahay, pagka basa ka, di ko kaya tanggapin. Lord, Jesus, di ko kaya tanggapin. Kay buti-buti mo, di ko kaya tanggapin. Kay buti-buti. Nya, to ka sa balay sa mong silingan, to ka, tanaw ka, liko ka, o mag-TV. Di ko kaya ang tanggapin. Pastilan. Nagsaka si Mukamot, murid na. Mas pastor, hallelujah! Siapa na? Ngayon nga naman ka. Ganganaon ka. Gangana yung kamot. Hallelujah. Pero gangana na ito. Mo una-una, gangana ka. Pero di juga kay... Di magamang anak. Kaya mo kaya, hallelujah, hallelujah. Nga kaya naman kay subconscious nga nakasunod sa imuha. Nga, pertig din mong memorize sa tibok si Mana. So, ano mo? Kung tangtang, di ka katangtang. I tell you, bisa pag born again ka, di ka katangtang anak. Whatever you hear will stay in your subconscious mind. Naka-reserve siya.
Once nga ma-reserve siya, ma-trigger siya from time to time. Mo na problema sa mga Kristohanon karon. Ilang una-una, perting kurang. Maglisod kag ampo. Maglisod kag basa Biblia. Tanan na lang nimo maglisod ka. Mo na problema. Mo na nga sa solusyon na ni. Na may problema, ano ka solusyon? Amen? Acts 12:24, the word of the Lord says here, but the word of God grew and multiplied. Sa Bisaya pa, abang! Ang pulong sa Diyos. Kaning word nga ba? Tagaan ko ni mong sitwasyon bisag unsa diha, bisag unsa pa diha. Tagaan ko ni mong sitwasyon bisag pag ang first gani nga word is ba. Apan. So meaning, maway kwintare. Apan ang pulong sa Ginoo ning dako ug daghan siya. Uy. Hallelujah. Amen. Ina ni mo kagalingon. Kapa ni mong kasing-kasing. Lah, sutere. But the word of God grow and multiply. Kani mong kasing-kasing daghan titinguha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo perting gamaya kayo. John 3:16 na simula. Hindi kaya Mateo 4:4. Mateo 4:4. Praise God kayo na si John 14:6. Okay, tulo na. Ay na ito Genesis 1:1. Okay? So, ina siya. Bisan pagdaghan din sa tinguha, baro ganin mo, apat ang pulong sa Diyos mo tubo o mo daghan. Amen. Wow. Kaya ba mo, kanina isa nga ito sa sitwasyon, there was a great opposition sa word ni God nga di dapat isangyaw si Jesus. Pero kaning mga disipulo ni Jesus, magigkamatay sila silang kinabuhi. They're not afraid to speak the name of Jesus. So there was a threat. Ano tabo? Ning samot sila og panangyaw. Kaya ilang gyampo dili mawa ang kontra. Ang ilang gyampo tagaan sila og kalayo sa Dios. Ang passion nga musyeng og tuda. So di ay kung feeling nimo di na kaganahan maminaw sa pulong sa Dios, ang best nga iampo is dili tangon ang imong problema. Ikaw nga mas mulabaw pa sa problema. Kasi ang pulong sa Diyos mo tubo, mudaghan. Sa akong kwinta-kwinta, dugay na dyan kong winali. Taas-taas na nga panahon. Kung ikumpara ko nimo sa inyo ha. Ito din ba't di kayo taas kumpara sa mga tigulang na niguwang na gwinali? What I'm saying is, na consistency nga, kaning lugar, kibusog ang pulong sa Diyos. Amen. Di kaya ako ra, nanay nag-una na ko. Kaya bawabay mo nga sumpay ako. Amen. Kasabot mo? Amen. Sa inyong pinta-pinta, nitubo na mo, nidaghan na mo. Ang pulong ba sa Ginoo, nitubo na ba? O nidaghan na? Lahi ang word nga tubo o multiplied. Kaya ang multiplied, amin na mo. Pag ako mo dako, wa ko ni multiply, ni dako ako. Pero kung duha ni kabuok, that's multiplication. Amen. Makita ni mo ko sa iyaha. Makita ni mo ko, ani po kataw. So, ako ni multiply. Amen. Kasabot mo? Amen. Now, inumdumi na kay pulong sa Diyos. Gibubuan naman po. Dili para mo kuyos ka o mahimo ka bugiro o mabackslide ka. Ang saka?
para di ka kamao mo disiplina sa mong kagalingon. Dapat kamao ka mo control. Kaya nga naman, gitagaan di kag knowledge. Amen. You see? Na nagdugang sa imo, dapat kamao kag self-control. Para imo self-control, maka-persevere siya sa pagsulay. Dili para ma-backslide ka na unsa ka. Amen. Ang pagsulay mo ay mulutaw di ang adjust nun majuga og di. Usaw ta mapaka-adjust nun na backslide na ka. Nya mo yung fellowship. Kisang ilan. Di na mo gisulis Biblia. Kailangan ka mo tubo sa pulong sa Dios o mudaghan ka. Amen. The only way nga mudaghan ka is unsa man? Di magapudi mudaghan o gamay ka na unsa. Amen. Kakuan mo metamorphosis. Metamorphosis. Isa man yung mga students din eh, mga itawag siya cell division. Na ang cell si cell ang multiplication pero wa siya na control. Inundumi na lang kung ang imong batasan nga anak ka anya mudaghan ka delikado ka. Nga na kung di ka mudaghan kung di ka musa. Basta pa'y mawa ka. Mabawa naman di po kapuhon. Mawa na ka karon. Kaysa magakos pa kag trouble sa daghan pang mga kalag nga inosente. Tungod sa imuhang pagmugiro, pagkataygo, pagkamaldito, pagkalibakiro, daghan na kag mga baruganan nga wa diri wa dito. Mas may mawa ka karon. Mas ino sa Biblia. Banganin ni mong liog, naibato diha, bukat kayo. Ikot na dakong bato diha si mong liog, diha. Ayaw itang pangamong sa laing tao, ihagbong ng bato sa mong kagulingon diha, ngatos dagat. Siya tabo ni mo. Matay ka. Ay, panugog lang tao. Ikaw nang gisugo. Di mo na dapat tabo ni mo. Kung makadaot ka sa iyong sikataw. At yung pangdanig mga membro, so, umuhawa mo ni si panahon, masulog. Mao ni problema kay ang pulong sa Dios wa ni dako. Ang ulo rin ni dako. Ang garbo ni dako. Di makapangay suli, di makapangay pasensya. Di ka maong pakiluoy. Di kay bawo hangyo. Kay ba mo? Musugod mo sa di, maka-encounter mo mga tao nga muhangyo ra gyapon ka. Pero wa ni mo nahimo sa church. May lang kay kasi mo kagulingon dinhi. Pero pagkabos sa tao, kusog ka mo hangyo. Kusog ka mo tampag. Pero biniwa kay tabang-tabang mo katanan. Sige, tanaw ito kitsa hipok ito. Oh? Ako pangutana, ani. So, kinsa may napatubo, ani. Kung ang pulong sa Ginoo, ning tubo siya. Imagine na, dagko kay oposisyon. Hari ang ilang kontra, ani. Nagdeklara, di pwede buwali. Mga leaders sa church, ni suporta. Imong komunidad against nimo. Muwali pa ka? Di na. Pero nag-apo sila nga muwali. Mo ito ni dako o gitubo ang pulong sa Diyos. Akong question is, how to increase it? Kung grow siya, dako siya sa pag-increase. And the second question is, kinsa ba nagpa-increase? Oh, yun ka nga. Si Lord good ang nagpa-increase, pastor. Si Lord. Ay, nasa mukha si Lord. Kani nga bersikulo, walay labot si Lord. Na ba si Lord?
Na ba si Lord? Muna yung problema sa mga Kristohanon. Asa naman si Lord? Kung kagok isang luda na mo, pero asa si Lord? Huwag ka tagay kagahong sa Ginoo. You see, lisod kayo piyalan kang mga butang nga iya sa Diyos, kinaiyahan sa Diyos, spirito sa Diyos, kaalam kay balo, gahom kusog. Wa kay kalibutan na aning tanan. Di mo maimo si Lord, di mo maimo. Kay bisag na nanimo, nangayo lang gyapon ka, wa kay alamag. May problema sa mga utok. Rasong anak, gatubang yung pagkaon, ari gis sa wa. Kasi, itagaan ka kagahom sa Ginoo. Nga mo prosper ka. Amen. Dili sa material nga butang nga mupukon material. No. Ang mga material unbeliever na, read the book of Matthew chapter 6. Mao na gigukod sa mga pagano. Gusto ka mapareha nila? Ayaw mo sa inyong kinabuhi. Ayaw niyo sila pastorya. Sa hospital. Grabe mga debate mo niya. There was once young wife, husband, something na. Dua sila pag-iot. Tulor naman niya. Namusog ko. Di ka pwede nga, di ka mo share sa mga problema sa mga asawa sumpana. Di ka solo, remember, nagninyo mo, duha mo. Pero usa mo sa mata sa Diyos. Ay, pag sulo-sulo diha. Sulo mo ka. Huwag sa tingin sa duha. As far as I have known, di sudah sabtol nga naman, ako laki ko. O sige na, laki ko. Baya akong asawa. Kana lang daan, di mo kasanapot. Nako kung gusto na ko siya kung gusto. So, amo naman gusto kumuon, di mo kasanapot. Laki ko. Nako gusto. Asa laki. Siya ba eh, nako siya gusto sa babae. Right? Right? Okay, good. Pero sumata sa Ginoo, dili kay akora. Kini nga na Diyos duha, pero usa. Nga naman sulo-sulo mo ko sa problema. Pwede madala akong asawa, kisa mag-ilan. Duha mo, sa mata sa Diyos. Usa mo. Sabihin niya, ang problema na ako. Problema mo na niya. Ang problema niya, problema mo na ako. Ang iyang kalipay na ako. Kung magbinuang ka, masakitan ko. Kung magbinuang ko, madamay ka. Mo na iwa nasabtan sa mama ti ayon. Kaya mo basihan dili ka mong duha sa mata sa Ginoo usa mo. Amen. Kung kasabot mo na, iampo na yung mga paris. Amen. Dakong tabukulo na pero wala mo choice. Sud mo kami nyo nga di na masuka. So, importante kayo nga kung nani mong pulong sa Ginoo, dapat napod siya. Amen? Joshua 1:8, hindi mo siya din. So, there was a question nga, who will increase it? And why an increase siya? So, let's go back sa Old Testament. In the book of Joshua, chapter 1, verse 8, it's very easy. Okay. Sige, pagkalungan yun. You know, this is God speaking to Joshua. This was the revelation of God to the life of Joshua. Padayag ni sa Diyos ngadto kay Joshua. Ingon si Lord, this book of the law shall not depart from your mouth. Di siya mo buwag si mong baba. Well then, kung kada oras ka, na kay versikulo, kada oras ka magginundong, then kada oras, nani mo pulong sa Diyos. Amen. Amen. Good. Now, you all know nga, usa ka oras mo divide sa og 30 minutos.
pwede ka nga kada 30 minutos maginulong kag pulong sa Dios. Now, we all know nga ang 30 minutos, pwede ma-divide mo 15 minutos. Ang 15 minutos na ay 5 katinag 5 minutos. O ang 5 ka minutos na ay tag sa ka minuto. Kaya ba mo unsa pata kalayo? Sa usa ka semana 7 ka adlaw. Oo, kagets. Sa usa ka semana 7 ka adlaw. Wa mo'y kahadlok nga malayo ang pulong sa Dios sa inyong mga nabi. Musugot ra mo sa usa ka adlaw, may lang ni usa duha kay kayo. Tugana mo na to sa Panginoon nga pamagi. But you shall meditate it day and night. Amen. Praise God kay night day and night. Tugana mo na to sa day and night. Okay. Sa day and night, according sa PM, AM at PM, ang AM, ay, nagdado ka tao, be? Ay, ikaw, be? Ali, be? Ali, be? Barog, ali, be? Kawan ni Binte, berdudul bin. Okay. Apakah kau ni mga lovely man and woman of God? Okay. Hinahayaw eh. Yan. Pagpagpag bukusog, inyo nang ihimo sa inyong mga kagalingon. Amen. Kung hinay na, wa nyo na nga, inyong na, pasalang tao. Kagwetsa na. Siya si gabi eh. Butata. Adik lang, buntag siya sa gabi. So, si AM ni, si PM ni. Si AM, magsugod sa orasa, alas 12:01 sa midnight. Kalawang dako. Mahuman yung oras, taman, utong tutok. Kaya ba mo pilay chance na to nga makabasa o mag-meditate? 12 ka oras. Halos. Kapin lang siya. Siya, si PM, magsugod siya sa 12:01. Taman. Okay, 12 midnight. Siya mo sa 12 midnight. Okay. Ang chance ni mo, dako kayo o di? Dako. So, based on this Bible verse, day and night, sa buntag, dapat nakakausan niya. At sa gabi, napog ka. Kahit man, dili man, day to night. Lili, it's a different time era. Day and. So, dapat na kaniya, andap na po kaniya. Now, in the book of Genesis, chapter 1, the Bible says, to divide the day by night. So, meaning, ang agdo nimo sa day is si adlaw. Si adlaw mo subang alas 5 banda. Ang musawp siya alas 5 banda po. So, ang iyong meditation, putlo nimo si AM, PM. Kung naon mo siya. Another division siya. So, siya si alas 5 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Ang siya si alas 5 sa hapon, taman alas 5 sa kadlawon. And that is the night. Huwag mo kabaw, si Moon ang nag-govern sa night. You read your book. Amen. The Lord says, the sun will govern the day and the moon by night. Now, ang night, musubang ng adlaw. Sa ito ang part, dito David, tako kayo. Ano para siya na sa tahon? Taman, nasay ko. Binasayz. Ang mawa siya, kaya na si adlaw. Subang siya. Nag-govern siya. So. Asa man mo na ang time frame? Likod, salamat. Asa mo na ang time frame? Kung maingon ka nga, Lord, ari ko sa day, ko
according to world time. Then, magsugod ka, una, sa mobility, alas 12. Kung ari ka sa regular day, then ari ka ni bata ni mo, which is alas 5. Kaya di man natin mata na alas 12. Tingkato pa man na. Amen. Kamao ka mo-observe sa oras. Aron kamao ka unsay buhaton mo anak orasa. Ang mga anak sa Dios, mga alagad sa Dios, wala ang gibantayan. Oras kanung sila magtuon sa pulong sa Dios. Amen. Pero kanimang Kristohanon kono, tuganan mo ko, ayaw mo kuban nila. Kung di mo ganan mamatay. Amen. Amen. Sabi mo kumatay, pastor. Maluya pa ka una. Huwag ka matikot. Ikaw, bubuhalin po na, pastor. That's not how you win them in the Lord. The way you can win them in the Lord is through prayers. Amen. Supplication. Sige, sabay. Before ka musangyaw nila. You do these 4 things before ka musangyaw nila. Ang uban nagpakahiro, musangyaw daw, tapat-tapat, share. Ang inding, puwan. Naampil ka backside. Pati ka namugnaw. Kaya mga butang nga, naihan ay kung saon sila pagkabit. Amen. The Bible says, if we can turn you back from the error of the race, you are wise. So, ang wise, di na magpataka o lihok. Amen. Ano siya? Hanay. Amen? Amen. Let's proceed. Then ko siya din, according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Amen. Wa ko kabaw unsa niya nga success. Amen. Tugana mo na ko, lisod ang magplano og success. Lahi ang imong maplano nga success. Kung wa kay abudansya sa pulong sa Dios. Kay magplano po kag success nga taphaw ra imong pulong sa Dios. And naboy uban perte lang lugasa sa ilang pulong sa Dios, limot-limot magid from nagplano og success. Lato pa kasturya, nasa like common denominator, tanang tao gusto og success, pero di tanang tao pareha baruganan sa pulong sa Dios. Pero yung Biblia, according to this verse, na ay way nga mo prosper ka. So lato pa kasturya, na ay prosperity sa Bible nga wala siya sa kalibutanon nga pamaagi. Amen. So meaning, pwede ko nga daghang kwarta, pero di ko prosperous. Di ko dato according sa scripture. Amen. Amen. Anda ko kayong chance nga na ako'y pulong sa Ginoo, pero di ko prosperous. Kaya kaya ba man taon sa ng word nga prosperous? Amen. Kaya ba mo sa ng word nga prosperous? Abundansya. Amen. Ma-achieve na nimo kung nahuman na ka sa kalisod. Amen. Na-achieve na nimo ang tanang kita kako. Pag mo kag prosperous, di na issue nimo ang kalisod. Karon kung challenging pa kayo ninyo ang pulong sa Ginoo po panabot, dahil pa mo sa prosperity. Amen. Pag inong ko nimo nga prosperous kung nga tao according to this definition, di ko maglisod. Ngano di ko maglisod? You read the book of Job. A very wealthy man, prosperous man, successful man. Kinsa na siya? Unsay na niya? Thousands. Thousands of properties. Thousands of livestock. Thousands. Kasabot mo si thousands? Amen. Amen. Siya pinakadato anang pagmulingi ka niya. Nasa ko, siya pinakadato niya. Usa ka taong perting datua. Sa
usa ka adlaw, hurot tanan bandi. Pati anak. Sa pamilok, may termino. Kaya kang wag taang tanang definition sa prosperity nga kay in one day. Nga na kadali. Tell me, manghambog ka sa mga prosperity. So, meaning, kung prosperous ka, di na ako maglisod. That's the exact definition of prosperity. Di ka maglisod. Pag may successful ka, di na ka maglisod. Nga naman, nahugman na ka sa kalisod. Amen. So, kung maggamang sa kinan, wala pa na mo successful. Naggamang pa man. Unsa na buhuman? Amen. Aning sakay, bugag yapon. Awa pa kay para kay tanang mo sakay mamatay kay buskag imong ligid. Otro to, awa pa ka na mo successful. Duduol na ka. Duduol na ka. Ina dem tapat, duduol na ka. Ay undang. Ina siya, duduol na ka. Abi ni mo, challenging kayo pagbasa ng Bible. Ina mo tapad. Sige lang, basa lang. Sige lang, basa lang. Niyo ng Biblia sa Psalms 19. Ingon siya, ang pulong sa Diyos tamis siya kaysa sa dili ang kadugos. Katong yung pugo sa dugos. And ingon siya, mas valuable pa siya sa gold nga tinunaw. Kasi nakapalit ang gold din eh. Ansa? Amen. Amen. Ang gold nga tinunaw, tinuod na siya nga gold. 24 something. Ganun di ko ganag 24 kay according sa metal structure niya, humok siya. Unang sa gulan siya something na whatever para mugahe. So dili na 24. Something like 18, 10, 20. Kung gahe na kayo, pati kaya gold plated lang. Wa di gold ana. Putaw ra na. Wa di gold plated lang para murag gold. Mo nang daghan mailad nga murag Kristohanon pero putaw ra ito. Daghang mga buhat nga murag Kristohanon pero putaw ra ito. Di siya tinuod. Kaya ang tinuod ganahan siya init, manakay siya. Amen. Ang ilahanan, pamina mo, sakit-sakit na pero tayo choice, mo naman eh. Yan mo tapat, sige lang. Laban ka ni pastor. O ano mo ginawa pastor? Sakit-sakit doon yung gamay, pero sige lang. Ang goal, ganan siya kayo. Kaya alam ko tao siya. Kani mga alanganin pa kayo sa pulong sa Ginoo, basta magisgot nga ni mga bersikulo na magilom-ilom ni sila. Kumay mo din ang tingog. Kung ganaw na ko, sauna na naman mong kinabuhi. Amen. Di na nakaroon. Amen. Ayaw mong kahadlok. Amen. Di na nang tapad. Di ka talawan. Kaya ba kung isog ka? Amen? Ako tanan ng mga nag-memorize sa Second Peter. Ang ikwinta. Sa ilang stage karon nga nagawan, may lang yung tao nakabasa, usa ka verse sa kadlaw. Ang uban, wa jud kabasa. So meaning, daghan sila laing ipaminaw. Lahi ilang ipaminaw. Kung naman ako, pag memorize mo, Amen. Amen. Amen.
Kaya kung di mo ma-memorize, lahi ang inyong ma-memorize. Amen. Magsige ka og okay. Pastor. Saan man ni pastor? Okay. There is a part of the body that is responsible. Wala lain. Usla, ang heart pastor, heart, shut up. Ang mind pastor, ang mind. The more you shut up. Ngano man? The only part nga gisgutan sa Bible ani. This one. Kanay mong mount in town. Way laing. But wait. Napay laing. Dili na mount nga baba nimo. Although it is very clear nga baba gid ang gamito nimo. Gusto ka nga life na mo gawas? Gusto ka ang life mo gawas? Amen. Nana si mong abil. Amen. But nga ni magputa kahilom, kaya naman, mas daghan mag-gisulti diri sa sunod na may inner voice ni mo nga ikaw ang pwede nahibaw. Pero saksi ang Diyos. Amen. Mauna siya. Amen. Para mahilom tong mouth sa sulod, nga patakar ang sulti. Why na kaybaw? Kaybaw mo, how to defeat that? Use your outer mouth. Kaya katong mouth na sa sulod, wala ni tang. Amen. Ikaw ang may tang sa gawas. The best way to defeat inner voices na what dito. Di pa naman namatay. Naman si flesh diha. Awal mo sila. Is to discipline your Amen. discipline. Ay pataka og tungo. Kay mo ra nga bila mo hallelujah. Amen. The best way para matin siya pagbasa bersikulo. Amen. Pangamuyo sa Ginoo. Kaya ba mo? Di ko ganag mag-drive ko. Saksi niya kong Paris. Maglagot ko ng mga bongbong ang mga driver. Whatever lang yung nilukan niya. Na yung mga bongbong lihok. Yeah. Kaya ba mo siya bongbong lihok? Ha? Kawan na mo. Mawan na sila. Nga kung mo drive, mga mong. Kaya ba mo siya mga mong? Ano? Muna ni mo sila mga mong. O nga na. Ang ining na puno ang probinsya. Motor vehicular accident. Siga tuhod, siga paa, siga tanan. Dagan siga. Lately lang akong kauban nga nag-ride siga anis. May gani kina. Wasa na pizza. Apa na mo? Akong kauban nga duty gabi. Sila man tong kauban. Bagtog ra kinawa ang duha. Subining. Bagtog ra kinawa ang duha siya. Aw, ikot ikaw kapas. Di ba kag imo ikot di na mapas? So usa na madagan nila. Ha? Ang ending bangga siya sa Indurna. Hakpa. Kung sa hakpa? Kubaan sila kayo. Di ba kaning dugo, kaning ulo, dugo kayo. Gamay ko ay. Sabi. Kaning. Hello. So, ano tabo nila? Ilang ato yung umigo. Pagkabar mo sa hospital. Pagtanong mo sa ulo, gadugo tanan, kubaan sila kayo. Pero pag x-ray, okay ra. Agay yung siguro na ito. Kita ang mga kasama. Kailangan number 1 taka mo. Masih melupat tadi kan? Oh, apa sih? Belum. Belum nih. Ada eta. Kami na muna ko. Eta harus dulu. So, assignment atau
adlawon, kung gusto ka buntag, o ari ka sa buntag, subang sa adlaw. Musa kay gayon diha. Kay ug di ka kamo muda na, malimtan mo ng buntag, malimtan mo ng gabi. Yes. Kamatikod mo? Di ba? Amen. Okay, good. One at a time ta may son. Okay. Hello. Pwede Kagag mga microphone. Kana ba tawong klase ba tawong mga istasyon? ABCBN, CMN. Hindi ka mong blimag. Microphone dati on. So, number 1, para di ni mo malimtan, kailangan mong ba musulti gyud sa bersikulo. Amen. Manin niya. Okay. Unya kay namay sige tawag according to all that is written, imo pa nang i-observe. Nga na ang challenge. Hinaot ko before ta mamatay. Mo atong goal. Nga makasabuta from cover to cover Genesis to Revelation. Before ko mamatay, Lord, Amen. Genesis to Revelation. Gusto ko makita ka sa kong kinabuhi. Amen. Kasi kahit mabasa-basa ka na ang kaplagan mo si Lord, ang hindi mo mabackslide ka. Amen. Amen. Ito. Amen. One more verse and we're good. In Jeremiah 15:16, your words were found, and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Hallelujah. Amen. Amen. Woo. Amen. When I found this verse, I had to go, Lord. See, di ka ka-appreciate kung ang word ni God is sweeter than honey. You know? When in fact, yun siya, it's sweeter than honeycomb. Ang word ni God. Wa ba mo ka... Kesa may honest ani nga, wa pa katilaw og dugos. Honest, wa pa katilaw og dugos. Wa katilaw og dugos. Honest, wa katilaw og dugos. Na ako'y dugos diya, unprocessed. Honey ba in English dugos? Dugos ba? Dugos. Okay. Kasi na nakakaon na ni dugos. Amen. Okay. O whatever process or raw. Ako nakatilaw og dugos dito sa Palawan nga kanang napa sa basket na kay bubuyog na. Gingaw na ginagawa kayo ini mga curious. Alright. Wag ko kay bagyo sa tulas mga tribo. Dahil baldo. Ini dugos. Mama oras la sa ning ball big farm. Mama oras. Okay. Kay ang pure na dugos, mama oras lang sa. Now, ang wa pa na ko makaon is ang honeycomb. Katong na ay nectar ba? Kinsay wala pa kakaon na ning ay nectar. Wala ka buhok. Aw dagan naghan na siya. Murag ka ba para sa kamarong ano? Now, pamina mo. Ang Psalms, wala ko ka sa line of verse, but you can read it in your book. Ang Psalms 19, lingon siya, ang pulong sa Ginoo sweeter than honeycomb. Kaya ba mo sa katamis ng dugos? Tama? Wait. Let me clarify. Adi ko convince nga tamisan mo. Nakainom na mo ko sa kabaso nga dugos? Mana ko pasabot. Hantod di mo kainom mo sa kabasong dugos. Di mo ka-appreciate kung unsa siya katamis. Moingon mo, tamis siya. Kutsara na imong gikaon. Duha tulo. Gama ang tubig ng dugos. Makaingon ka.
Ang ina mo, ang pulong sa Ginoo, tamis pa na. So kung ibasa ni mo, di mo ma-feel ang katamis o kalamig, may problema sa mga panglasa. Meaning, ang imong desire, wa pa diya sa puho sa Diyos. Tilaw-tilaw lang ito sana. Kasabot mo? Look at this. Look at this. You listen to this. Your words were found. Don't tell me na ang puno sa Ginoo tago. Now, yung nga, Pastor, kay Jeremiah kay exile man sila. Okay. I tell you, bisag na kay Biblia diya, banga lang yapon ka sa pulong sa Ginoo. And wa yapon mo yun siya nakaplagi nga pulong sa Dios. For you, it's only a book. Para nimo Bible lang yapon, Bible lang siya, pero di siya pulong sa Dios. Para nimo kung lang siya, manual lang siya na to sa glorious. Pero di siya pulong sa Dios. Kailangan makaplagan nimo pulong ni sa Dios. Siya makaplag, iyan nagikaon. Amen. I ate them. Dili lang ibasahog kanon. Oh, it's very figurative. Kay di man mo makaon. Ang magkanon mo papel. Kay imong pastor kanon mura. Di ba po gawa sa papel naman na kahoy mo na. Pero ang tinta basi matoxic ka, you know. But the second part is this. Imo bang gimong kalipay siya o kani? Kanang word nga delight in my heart. Okay. Kakuan mo ka nang gikahimot-an nimo sa imong kasing-kasing, ikahimot-an nimo. Mauna siya ang gibati nimo. Ang word nga delight sa kasing-kasing, kanang gikahimot-an nimo. Malipay ka sa imong bata na nakakako na mulakaw, kamao mo storya, kamo malipay ka sa imong and all these things. Muna ang delight. Example ana is kanang imo napalit ng bartohon, unya lamay kayo performance. Amen. Pura kag nakasulit buy. Amen. Barato ra kayo. Lamay kayo sulit find. Pura kag nakakaplag kayo okay nga napaitan. Unya tag 20 na. Nya kidaw ka nga tag 2,000 eh. Sa mo na okay na tag 50. Nya nakaibaw ka ang presyo. Tag 2,000. Imong kwarta 50. Palito nimo di. Kini, mamaylo ba siguro ka? Pabaylo si Kubran. Kani, kung mga kauban nga, mamukay ganun eh. Uban ka mo kay, kinasipatan. So, uban ko. Lahat mo ni siguro sila kukay, sila ra. Di, kita na yung matay, gibuhat, mamukay lang mga apel. Aron di, buring ba? Nya kay makapalit man sila kay na may kwarta, kay sila na lang yung palit. Ako, may kwarta. Nya, kaya mag-inanganak, suot ka. Jadi di mo palit. Sir, siguro mo sir. Kuno ba? Ato kag mall. Sir, nakasil na lang. Suta lang sir. Karang, sukod lang sir. Adi di mo kumbalik. Adi di, sukta lang. Sukod po ka. Kuha kag usad hatulog. Sukod ka na kayo. Kay bawa ka may kwarta, pero ganahan kasi mo kasing-kasing. Ang uban, picture sa dressing room, ay, puro gila ha. Ang kanang kalipay, mauna siya. Kanang feeling ni mo nga, nagkakauna juga, anong pagkauna, libre na, gilibre ka. Kanang mga feeling, nakaatukag Palawan, nakaatukag Dumanoan, nakaatukag mga laing lugar ka. Di kihago ni mo, kana! Kasakit ng plano, nakaskilid, kana! Kasabot mo sa pasabot? Ha? Okay ka? Kanay mo anak ni mo nga, ngano kag, ma, I love you, kana nga feeling, pa, I love you, kana! Pa, alin na, uli na, kana!
Mo na yung ipabot sa mga amahan. Kasabot mo, mga anak. Wala niyo. O mo kasabot, pikpikan yung tapan. Pikpikan yung tapan. Buutan ka na niyo. Remember nga itong wali, ang title ani, Paminaw. Ay, pabungol-bungol niya. Ang mga tatay, nanay, i-expect sila mga anak. Di ba, mga ginikanan, gusto ta nga sa ulit ng mga anak. So, kung di mo ulit sa'yo, mutek, supay ba? Malibay ka na. Kana. Muna nga joy nga, madilat imong heart. Gaan ka, kumudapli ka. Muna. Oh, sa mga nananom, mutubo, muna, malibay ka, bunga. Sa mga mamasol, ang imong paun-umang, kung nakabay kaglapo-lapo, kana. Kana nga pumati. Kasabot mo? Amen. Oh, sikutin nga, mamasultok. Kada sinta. Di na butiti. Kana. Amen. Pag ana ikutin, jay, butiti jud na. Kay mo butiti jud jay. Pag sakar, butiti, 5 kabo, 4. Daghan jud butiti ha. Butiti. Agam mo na, kini ista. Pero, asugan, jay, butiti jud jay. Ha? Lahir ka dyan. Pero kung bungus mo dyan, jay, kaya. Satu. Ha? Flashlight, sana? Ispat. Kini ispat. Ispat digin. Kana. Kada bira ispat. Kana. Kalipay. 2 kilo, 3 kilo. Napa dyan 4-5 kilo. Kana. Dahil. Iho. Kana. Ayaw nila. Uli na. Nakakumuk ka na, kalipay sa maranagat ka makakuha nga, wag ganahong, giburog bingaw, pero kakuha nga daghan, ka na, nga pamati, lami na sa kalipay, kasing, ang pulo sa Diyos, kailangan batiunin mo nga ngana. Wag sa Diyos, alami, ka na, nga pamati. Amen. Hello? Amen. Okay. May pulo na siya mong kamot na. Wala lang yapon tayo pagbati. Wala na, mo na yung problema. Kaya ang mga Kristohanon, unta mao na ilang kinaun, unta mo nilang addiction, wala na karon. Mo na problema. Ina na yung tapan. Sa di pa ka maadik, tilawisa. Di ba maadik ka? Hallelujah. Walay na adik dayon, nahibaw mo na. Tilaw-tilaw na permiro, kung na-adik ka na kaya, ana na siya. Ano ba? Ningon si Jeremiah, for I am called by your name. Gitawag ta sa ngalan sa Dios. Isa sa mga dako kayo nga pangalan karon is unsa ba? Christian. Napay usa nga murag allergic paminawon. Born again. And again. Again and again. Naunsa naman yung mga born again. Hallelujah. So, di ta pwede nga moingon ta Christian ta. Ang wak ta kay bawo sa unsay ato ang ganahan. Di pwede na. So, nahibalo ta nga, wow! Knowledge, self-control. Naam din ako ang ngalan ni Jesus. Witness ni mga unbeliever kay sila may nagngalan na to, anak. Amen. Kita nga magtotoo. Nahimot ang Kristohanon. Kaya ang atong mga nakapunan, atong mga napaminaw, nahimo nato o nahimo ang Kristohanon. Put pasabot, naa si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Mo ni atong barang papakato sa Lord. Di ta pwede ba mong Diyos ng may suo kung wala tayo barugahan sa puno sa Diyos. Kailangan ka mo baro. I have heard one of the preacher.
Satan is your enemy. But there's also another hindrance sa imong kinabuhi. Ang problema sa discipleship. Nga naman, di ba? Ningon si Jesus, pagdoong niya, nanawag siya mga disipulo. Unsay gimo sa mga disipulo? Naminaw lang. And then, ningon si Lord, my sheep hears my voice. Ang challenge karon sa mga Kristiyano, pagpaminaw. Isod kayo maminaw sa puno sa Ginoo. Ganong isod man pagpastor. Di man kayo mabasa. Ang pagbasa ni mo, huyang kayo. Kita naman, mas concern pa kag basahon nga kung siya matabos ng adlaw, papanginanlan, daghang mga arithmetic nga mga pagano unilikan. Ingon si Lord, suwayi ko sa pagkamatun-ano, and I will be faithful to you. Si Lord ingon, be faithful, and I will be faithful to you. You see, dili issue ni Lord. Kita lang. Kita lang. Dili na matuwa ang pamulong kayo. Walay pulong ang ipilit sa tuwa. Not the issue. Paminaw. The Bible says, hear what the Spirit of the Lord says. Hear what the Spirit of the Lord says. Paminaw mo si gisulti sa balahang Espiritu. Karon mga hinapos ng mga adlaw. Kita maparehan ng mga hilig sa uban. Oh, ayaw. Ayaw yung sulti ng mga unbeliever. They talk rubbish. Dapat ikaw sulti kaya na may life ni mo. Amen. Amen? Amen. Sugod is Pastor Jordan. Mana na? Sugod na po siya. Oh, siyempre. Uy, wala kong... Kung di ka magsugod, tuganan ka na po, wala yung usap. Bisa pag mag-ampo ka. Ang pag-ampo, yun si Lord, ang pag-ampo mismo na ipagbuhat. Pati man kakaampo ka pagtuo, so magbalik lang yapon ka sa pagtuon sa puso. Pero ang problema, kiunsa man mo ang puno sa Diyos, unsa may impact. Kanang tawhan na, gikaon niya. Ipangita niya, gikaon niya, gikalipay niya. Sa tibo kadlaw daghang kagdiulang na, pero pangitaon mo puno sa Dios. Si Jesus tibo kadlaw, kantag hawa, magpahipi, magpalahi. And every now and then ginahimo na niya magpahipi, magsulo siya. Kistures sa ako. Ang nakanindot sa tuwa, kaya na to ang New Testament. Sa panahon ni Jesus, wala pa may New Testament. Hello? Amen. Ang nakanindot sa tuwa, kaya na tayo New Testament. So meaning, pwede na tayo makaon sa pagbasa lang. Magbiyahan pa. Amen? Enough na sa mga wali-wali. Naghanap kita doon mo. Saan sa kita sa dumagan. Sumuna ang challenge ka ron. Dili niya sa kataghanin mo na minaw. Ningo si James. It's not about what you have heard. Enough with the hearings. Kailangan mo ng buhay. Amen. Hallelujah. Mamarog na ka ng may soul. Hallelujah. The Lord bless you all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. One of the best gifts nga gatay sa Ginoo for those that are hungry, the Bible says, is the bread of life. It's the living water. Whoever eats, whoever drinks. The Bible says, you will never hungry and you will never thirsty. For the Lord will supply you, He will fill you. Thank you, Jesus. While we continue to meditate sa itong mga dungog, you can have your prayer. Lord, help me sa pagbasa, Lord. Help me, Lord. Huwag ko nibasa kaya naligog ko. Huwag ko nibasa because I was told to do so. Nibasa ko because kaya I want to hear you. I want to hear you, Lord, speak.
I want your word to speak to me. Thank you, Jesus. You ask the Lord. Mind the Holy Spirit. The Bible says He will remind you, He will teach you, He will guide you into all truth. Thank you, Jesus. Who could imagine so great a mercy? What heart can fathom such boundless grace? Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the love towards us. Thank you, Lord, you have kept your promise. Thank you, happiness. You will not leave us alone. You will give us the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Please speak to us, Lord. Thank you, Lord, for the Fire, Lord. Never dies, Lord. Thank you, Holy Shall we all raise up our hands towards the Lord? Hallelujah. As we close this service, this fellowship, we declare blessing in you. Hallelujah. May the word of the Lord dwell in you richly. May the Spirit of the Lord be upon you wherever you go. You will never be the tail, you will always be the head. You will never lend in the name of Jesus. No more poverty in your life in the name of Jesus. No curse shall reign in the name of Jesus. Your past will never chase you in the name of Jesus. For your future is in the Lord in the name of Jesus. Thank you so much, Lord, for your word today. Thank you, Lord, for your hearts in the name of Jesus. Oh, salamat, Lord, for comforting your people with your word. Oh, thank you for allowing us to go in the name of Jesus. Oh, salamat, Lord, sa mga kalakal namin tayo, Christ.
name of Jesus. We silence the doors today. In the name of Jesus. No more back doors. Oh, no more temptation attack. We come in the name of Jesus. Hallelujah. No more curses. Destructive curses. We come down in the name of Jesus. We are creating this house in the name of Jesus. Salamat Lord. Sa kanagay sa mga tama na. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for this day of ours. Day of becoming our way. Oh, hallelujah. When we speak the truth, when we stand, Lord God, in your word. Hallelujah. This is what we ask, Lord. To never let your spirit go away from us, Lord. Let us stay, Lord. Holy Spirit, stay in our hearts, Lord. Stay in us, Lord. Have your way complete in our lives, Lord. Overshadow us, Lord. Ask for the Spirit, Lord. Grant us mercy, Lord. Grant us mercy, Lord. Ask, Lord. Hear this prayer, Lord, from this offering, Lord. This very hour. Let your Spirit, Lord, dwell in us, Lord. And never depart in our lives. We ask you, Lord. Thank you for your word today. Thank you for the people who are here. Already, Makabanan, thank you for the lives. Thank you for this fellowship, Lord. Hallelujah. Thank you for the joy. Thank you for the peace. Hallelujah. To you alone, the glory that is praises, now and forever. To your Son, Jesus, our Lord and Savior. To your Spirit, Lord, who is in us. And to your people, Lord, we will declare your goodness. We declare, Lord, the praises that is due to your name. Hallelujah. 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 Let the children of the Lord say amen. Hallelujah. Amen. Let's all be seated, church. Hallelujah. Let's all be seated. Thank you so much. So, wala tayo training this afternoon. We have intended to reserve our time for our preparation sa mga Bible verses and even sa itong event later this evening. So, wala sa tayo training for this Sunday afternoon. But, I encourage you to continue to memorize yapon sa 2 Peter. Even na tanan, you try to read 2 Peter. These were the last words of our elders, no? Si Apostle Peter. Siya ay words of encouragement sa tuwa. The last times in life in the 2 Peter. I encourage you to ponder and memorize. Sabagay karon mapanato ang memorize the book. So I encourage you to memorize, study, understand the chapters. And may the Lord bless us all. Hallelujah.